of the nation. Bago ngayong gabi, 3 sasakyan ang inararo ng isang jeep na nawalan ng preno. 10 ang sugatan. Ang nahulikam na disgrasya sa report ni Mark Salazar. Kuha yan ng CCTV sa isang karinderya sa Barangay Sukat sa Muntinlupa kaninang umaga. Masdan ang mag-asawa at kanilang aso sa video. Naroon sila para magpa-vulcanize ang kanilang motorsiklo sa kalapit na talyer. Nasa kaliwa naman ng video ang isang nakahintong jeepney. Maya-maya, lumingon ang isang lalaking naka-green t-shirt at isang lalaking may bandana sa ulo. Biglang nausog ang jeepney at nahagip ang mag-asawa, ang kanilang aso at motorsiklo. Ang gumalaw na jeepney sinalpok pala sa likod ng isa pang jeep na humaharurot. Nakaiwas ang 2 lalaking napalingon. Meron pong jeep na walang preno, dire-diretso na po siya, na nadali niya po yung mag-asawa. Ayon sa saksi, pumailalim ang mag-asawa sa isa sa mga jeep. Matindi ang tinamo nilang sugat. Nasugatan din ang 8 iba pa, kabilang ang ilang estudyanteng sakay noon ng isa sa mga jeep. Nangatog po, di na nga ako nakalaba kasi nakita mo ng yung mag-asawa tumalsik kasi sila napailalim sila, inugod na lang sila ng mga tao. Nabigyan ng first aid ang mga biktima at dahil sa ambulansyang napadaan ay mabilis na naisugod sa ospital. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang mga sangkot sa aksidente, kaya walang demandahang mangyayari. Yung jeepney ay traversing from northbound. Okay, and then po nawalan siya ng preno, doon siya kumaliwa sa Meralco Road. Hindi na po matutuloy ang demanda kasi nagkaroon po ng kasunduan doon sa mga involved parties po natin. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang pagkahumaling sa online gambling isinasabay na rin sa pamamasada. Yan ang nabisto sa 2 tsuper ng pampublikong sasakyan na iniimbestigahan ng LTFRB. May report si Sandra Aguinaldo. Ang bus driver na ito pa Cavite, isinabay sa pagmamaneho ang paglalaro ng online sugal. Kwento ng pasaherong nakahulikam sa kanya. Natakot siya dahil may mga pagkakataong nawawala na sa linya ang bus. Hindi rin daw ito agad na nakakapreno dahil tila di napapansin ang ibang sasakyan sa harap. Sinita ng pasahero ang driver kaya tumigil ito sa pagse-cellphone. Ang LTO, sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng bus driver. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, bukod pa sa paglabag sa anti-distracted driving. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang may-ari ng bus na Kirsten Joyce Transport kung bakit hindi ito dapat maparusahan dahil sa pagkuha ng anilay reckless driver. Tumangging magpa-interview ang Kirsten Joyce Transport. Pero ayon sa kanilang kinatawan, sinuspindi na ang sangkot na tsuper. Nag-viral din ang isang driver ng modern jeepney sa EDSA na nahulikam ang sabay na pagmamaneho at pag-online sugal. Nangyari ito madaling araw ng July 7 ayon sa nagpadala ng video. Maglalabas ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng modern jeep. Sabi ng LTFRB, malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang parehong insidente na kanila nang iniimbestigahan. Linalagay niya sa peligro yung mga pasahero niya. Bakit? Hindi kasi siya concentrated sa driving niya. No? So, kita natin yung violation doon. Ang 2 driver, posibleng ang addict sa sugal ayon sa isang support group. Sa compulsive gambler category na siya. So, malamang may addiction na siya regarding this matter. Bukas daw silang tumulong sa mga nalululong sa online sugal. Hinahabol naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga influencer na nag-e-endorso umano ng illegal online gambling. May 4 pa raw na hindi nagbubura ng kanilang social media posts. Hinahanda na ang reklamo laban sa kanila, pati ang pagpapabura ng kanilang social media accounts. Bukod sa 4, 5 pang dagdag na influencer ang sinusuri nila.
hindi ho regulated itong mga sites na to. Parang namamanipula sa live show ng mga influencers na to, parati silang nananalo. So hindi natin natitiyak kung safe ba na nakakapasok ho dito yung mga kabataan. Si Senadora Riza Ontiveros naman na naghain ng panukalang pag-ban sa online gambling access sa e-wallets and super apps, nanawagan sa mga naturang kumpanya na mag-regulate din sa kanilang mga platform sa gitnaan niya ng mga sumbong na napadali ng mga app na ito ang online sugal. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Illegal na dogfight o sabong ng mga aso na bisto sa La Paz, Tarlac. Sa tulong ng isang informante at sa bisa ng search warrant, sinalakay ng CIDG, PAOK at Animal Welfare Investigation Project ang arinang pinagdarausan ng laban. Huli ang isang alias Akira na nagpapatakbo umano ng laban. Nakakulong na siya sa CIDG at naharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag na rescue ang 3 aso. Bukod pa sa 7 tuta na binili nila sa sospek. Dahil pinalalabas online ang dogfight at may pustahan pa kahit sa ibang bansa, inaalam na ng PAOK kung saan ito binobroadcast at hahabulin daw ang mga nasa video. Pinay caregiver sa Israel na mag-iisang buwang kritikal dahil sa missile attack ng Iran, pumanaw na. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, inoperahan at ilang linggong nasa intensive care unit ang 49-year-old na si Leia Mosquera na mula Negros Occidental. Noong June 15, tinamaan ng Iranian missile ang apartment ni Mosquera. Ang embahada inaayos na ang pag-uwi sa kanyang mga labi. Bahura, malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, kung saan may sumadsad na Chinese fishing vessel noong June 8, nagtamo ng samot-saring pinsala batay sa underwater inspection ng mga diver at marine scientists ng Palawan Council for Sustainable Development. Tumambad ang mga putol na hard at soft coral sa bahurang itinuturing na core zone o pinakamahalagang bahagi ng marine ecosystem. Sinisikap ding tanggalin ang parachute anchor o tila angkla ng bangka na tumabon sa mahigit 300 square meters na coral reef. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag tungkol dito ang Chinese Embassy. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang pagsusuri ng Camp Crame, kinumpirma ng PNP na may halong mga buto ng tao ang mga na-recover na sako sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga missing sabongero. May mga na-recover na mga animal remains, may human at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Ayon sa PNP, kino-cross-match na ang mga ito sa mga DNA sample mula sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sakaling may mag-match sa mga na-recover na buto, magiging patunay raw ito na talagang pinatay ang mahigit 30 sabongero. Nakakalimang sako na ang mga diver ng Coast Guard mula sa lawa. 4 sa mga ito nakuha sa ilalim. 1 sako naman ang nakuha sa tabi ng lawa, lugar na sabi ng whistleblower ni si Dondon Patidongan ay pinagdalhan sa mga biktima bago itapon sa tubig. Mas pinalawak na ng PCG ang paghahanap, naglalagay na ng mga boya bilang tanda. Dumating na rin ng mga gagamiting remotely operated vehicle o ROV na makakatuwang sa pagsisid. Huli kam nitong weekend ang magkahiwalay na insidente ng pagbaril. Sa Quezon, lasing na pulis ang sangkot na ng gulo. Sa Maynila naman, barangay chairman ang nagpaputok. May report si Marisol Abduraman. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa gitna ng clearing operation sa barangay 122 sa Tondo, Maynila nitong Sabado. Ang nagpaputok, si mismong barangay chairman Rodelio Yu. Nang hirap siya kaninang umaga sa Manila City Hall, nagpaliwanag siyang may mag-amang sumugod daw sa kanya noon. Sa putok, sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako.
puro lapag. Lisensyado raw ang kanyang baril at meron siyang permit to carry. Sa kabila nito, inireklamo siya ng illegal discharge of firearms at grave threats. Nakakulong naman para sa reklamong direct assault ang nakaalitan niyang residente na itinanggi ang paratang. Anya, nagsimula ang gulo ng pilit baklasin ng mga taga-barangay ang lona sa harap ng kanilang bahay. Kahit na pagkasunduan umunong, sila na ang kusa magtatanggal. Pagbalik ng ganon, bigla na lang bumunot ng barel. Nung walang karason-rason? Walang karason-rason. Bumunot siya? Oo, nabigla nga po ako eh. Bigla siyang bumunot ng barel. Tapos, ano. Ganun po ako. Ganun po sa akin. Tapos, pinaputukan po ako doon sa baba. Ayaw na raw ni Mayor Isko na mangyari ang ganitong insidente. Kaya nananawagan siya sa mga residente ng Maynila na makipagtulungan sa mga otoridad. Lalo tuloy-tuloy raw ang gagawin nilang clearing operation. Sa Lucena, Quezon. Asan yung kasama mo? Asan yung kasama nun? Napapatayin kita. Nang gulo at nagbanta. Kuya, wala po dito, kuya. Patayin kaya kita. At nagpaputok ng baril ang lalaking ito noon ding Sabado sa isang tindahan. Pulis pala siya, si Patrolman Rodolfo Avila Madlang Awa, nakadestino sa Lopez, Quezon. Batay sa investigasyon, lasing siya nang bumili ng yelo sa tindahan. Nang may iba pang customer na bumili, bigla niyang pinagbantaan at tinutukan ng baril. Nakakulong na siya sa Lucena Custodial Facility matapos isuko ng sariling kapatid. Bukod sa patong-patong na reklamo, maharap din siya sa kasong administratibo. Ang gusto po ng ating Chief PNP ay i-subject po siya sa summary dismissal proceeding para mas mabilis po yung gagawing pag-dismiss po sa kanya sa serbisyo po. Tumanggi magbigay ng pahayag si Madlang Awa. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinaga ng sariling anak ang kanyang ama matapos magalit umano ng pagsabihan. Dugo ang natagpuan ng kanyang kapatid ang biktima sa bahay nito sa Cebu City. Tinaga umano sa ulo ang 65 taong gulang na ama na paralisado pa. Tumakas ang anak na sospek pero naaresto rin. Umamin siya sa pagpaslang at humingi ng tawad. Depensa nito, nakita niyang may katabing itak ang ama, kaya niya umano inunahan. Sa investigasyon ng pulisya, dating nasangkot ang sospek sa droga. Desidido naman ang ina na ihabla ang anak. Tumaas ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Group, tumaas ng 48% ang trust rating ng Pangulo nitong Hunyo mula sa 38% noong Mayo. Napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ang trust rating niya na nasa 61%. Tig 8 percentage points naman ang itinaas ng trust rating ni Senate President Cheese Escudero na nakakuha ng 55% at House Speaker Martin Romualdez na may 34%. May 1,200 respondents ang survey na isinagawa noong June 25 to 29. May margin of error itong plus or minus 3%. PBB Celebrity Collab Edition Big Winners Brent Manalo at Mika Salamanca na hot seat sa unang hirit. Unahin natin itong jojowain o totropahing game nyo sa loob ng bahay. Mika. Jojowain. Yes, Brent, bakit si Mika ang napili mong jojowain sa team? Kasi si Mika po talaga, ever since parang nakikita ko siya na parang pareho kaming personality, na mindset. And sobrang importante sa akin yun pag sa magiging jowa po. Tinanong din ako dyan, pero hindi in-air. Pero may sagot ako. Ikaw, jojowain. Jojowain din? Oh, wow! Si Mika hot din sa social media dahil sa viral throwback singing video. Na ginawan pa ng parody ng ex-housemates. Hindi ko inisip na mawawala ka pa. Mawawala ka pa. Ako'y habang buhay. Will Ashley, charming sa viral smile trend. Ang kaibigan ni Will na si Jillian Ward, all out ang performance sa isang Pride Month celebration. Mag-best friends na sina Cassie Legaspi at Darren Espanto reunited sa isang TikTok video.
Cast ng afternoon prime series na My Father's Wife, nagbonding through pickleball. Very healthy yun sa relationships namin sa isa't isa. Of course, kung minsan pagka you're doing your lines and you're doing your role, pagka yung kaharap mo, hindi mo masyadong kilala, hindi ka familiar, ang hirap ilagay dun yung character. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bonding time na may kasamang relaxing sightseeing sa lush green landscapes at cozy cool weather. Yan ang dinarayo sa Ligaw City, Albay. G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Lunti ang tanawin at malamig na ihip ng hangin. Sa Sitio Tigbao, Barangay Oma-Oma sa Ligaw City, Albay, Highlands ang bagong tambayan. Hindi lang ramdam ang lamig, kitang-kita rin ang bumabalot na fog. Perfect sa photo ops with friends to tag. Yeah, that's good. That's good actually. We have the Highlands, which is also now has attracted a lot of people. It's a very short distance from the town center. It's only 10 kilometers away, so you can make the trip easily, leisurely in 15 minutes. Good roads, good weather conditions. So it's an ideal place to relax. Pwedeng mag-picnic o sa damuhan ay mag-frolic, mag-sightseeing ng mga baka na naghahabulan o kahit magmuni-muni lang kasama ang pamilya, kaibigan o kasintahan. I really like the sunsets here. The sunrise here is fantastic. Sure daw na ma-enjoy ang pagbisita at hinding-hindi ka maliligaw. Babalik na babalik po. Sobrang ganda po. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.